Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Are you happy this morning? Amen. Amen. Alright, turn around at ngitian nyo po muna yung mga nasa likod ninyo. Ngitian lang muna. Wala munang kamayan. Ngiti lang. Try nyo. Ngiti lang. Wala munang kamayan. Yan, mamaya tayo makikipagkamayan. Yung nasa likod, nasa harap, no, ngitian nyo po sila, mga kapatid. Yan, sige, go ahead. Sige, ngitian nyo sila. Mas maganda minsan, nadadala yung ngiti kasi nadadala na lang sa kamay eh. Pero pag walang kamayan, kaya nating ngumiti. Amen! Are you happy to join the house of God this morning? Amen! Meron po ba tayong kasiyahan? Amen! Do we have that joy unspeakable this morning? Amen! 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 Let's try to sing that song, Joy Unspeakable. Joy unspeakable of your songbook, please. 293, 96. 293, I think. Now, joy unspeakable. And as we sing this song, let's sing this song na merong ngiti sa ating mga mukha. Amen! Walang maniniwala po sa atin na meron tayong joy kapag kinanta natin ito na nakasimangot. Amen! Alright, everybody smile! On the first stanza now sing, I have found His grace is so complete, His supply and every need. Sing it now. And learn at Jesus' feet, I am free, yes, free indeed. It is joy unspeakable and full of glory, full of... Say it. It is joy unspeakable and full of glory. Oh, the half has never yet been told. I have found the pleasure I once craved. It is joy and peace within. What a wondrous blessing. I am saved from the awful gulf of sin. Everybody sing it. It is joy. Everybody come on, sing it, sing it. Full of glory, it is joy unspeakable and full of glory. All that has never yet been told. Meron pa yan, mga kapatid. May ingingiti pa yan. Maniwala kayo sa akin. Diba? May ingingiti pa yan. Amen! Now, I have found the joy, I have found that hope so bright and clear. Amen! On the third stanza, everybody smile as we sing. The third stanza now sing. I have found that hope so bright and clear, living in the realm of grace. Oh, the Savior's presence is so near. I can see His smile. Everybody smile, sing it. It is joy unspeakable and full of glory, full of... Come on, say it. It is joy unspeakable and full of glory. Oh, the half has never yet been told. On the last now, I have found the joy no tongue can tell, how its waves of glory roll. It is like a great or flowing well springing up within my soul. It is joy unspeakable and full of glory. Sing it. Full of glory, it is joy unspeakable and full of glory. All the half has never yet been told. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to sing. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus. Everybody sing it now. It is joy unspeakable and full of glory, full of glory, full of glory. It is joy unspeakable, full of glory. All I have has never yet been told.
Are you happy this morning? Amen! Amen. Kasi maganda po mga kapatid na kapag tayo po ay nasa tahanan ng Panginoon, dapat tayo po ay masaya. Amen? At lalo na kapag ang pinag-uusapan natin, it's all about the attributes of God. At mas lalo nating nakikita ang kagandahan ng Panginoon, ang kadakilaan ng Panginoon. Kaya dapat wala nakasimangot. Diba? Amen. Yung dapat pag nasa, pag niyaya ka nga pumunta ng mall, kahit hindi ka paligo, pumupunta ka eh. Di ba? Yung tipong parang automatic na nasa loob ng pantulog, panlabas agad. Di ba? Kaya dapat pag pumunta tayo ng simbahan, higit po dapat na mas masaya ang isang anak ng Diyos. Amen! Amen! Amen. Long weekend ngayon. Yung iba, pambihira. Thursday pa lang, wala nang tao sa bahay. Di ba? Kaya yung iba ngayon ay nasa pasyalan, yung iba ay nasa bakasyonan, pero salamat sa Panginoon na tayo po ay natagpuan sa simbahan. Amen? Amen. So once again, let's talk about the attributes of God. Are you ready? Amen. Ngayon pong umaga po na ito, this morning we will talk about something that will result to us being thankful for all those things that He has done in our lives. Alam niyo po mga kapatid, every time na tayo po ay nag-aaral all about the characteristic ng Diyos, yung divine nature ng Diyos, it should be always na hahanapin po natin yung isang pagkakataon na yan yung tutulak po sa atin para pasalamatan natin ang Diyos sa Kanyang ginawa sa buhay natin. Amen? Amen. All right, if you have your Bibles with you, open with me your Bibles in the book of Romans chapter number 11. Okay? Romans chapter number 11. At sa mga wala pong Bibles at sa kung may mga katabi po kayo ng mga may mga Bibles para po sa mga merong mga Biblia ay pakisharean po sila ng Bibles. And para naman doon sa mga hindi na po talaga kayang tumingin sa mga maliliit na sulat ay we will provide verses on the screen so that you can follow us. Okay? At sirs, may hindi tayo gumaganang monitor dito sa may left wing natin. Okay, so check na lang po. Alright, so are you there? Amen. Romans chapter number 11. Okay, babasahin ko po ang verse number 33 at sundan nyo lang po ako. We will read until the end of the chapter, verse number 36. Okay, chapter number 11 of the book of Romans, verse number 33. Are you there? Amen. Amen. The Bible says, "Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgments, and His ways past finding out. For who hath known the mind of the Lord? Or who hath been His counselor?" Verse number 35, "Or who hath first given to Him, and it shall be recompensed unto Him again." Verse number 36, "For of Him, and through Him, and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen." Okay? At isang napakagandang talata po at ito po ang ating gagamiting talata para pag-usapan. Sabi ko nga po sa inyo, ang isang attribute ng Diyos na siyang magtutulak po sa atin para tayo po ay magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ginawa niya po sa buhay po natin. Alright? Tayo po ay saglit na manalangin. Our most gracious Heavenly Father, O God, we thank you for this day that you have given to us. Salamat po sa panibagong buhay at sa panibagong kalakasan. Thank you for waking us up this morning. At salamat, Panginoon, na dahil po sa inyong pagmamahal at katapatan niyo po sa buhay po namin, hindi lang niyo po kami basta ginising ngayong araw po na ito, kundi kami po ay dinala po ninyo sa inyo pong bahay panambahan. Now that we are here, O God, give us an open heart and open mind as we receive your word this morning. At anuman, Panginoon, ang plano po ng Diablo na sirain po ang aming pong pananambahan ngayong pong araw po na ito, huwag niyo po itong pahintulutan. At para po sa mga kapatiran po namin na siyang bumabiyahe pa lamang patungo po dito, patuloy niyo po silang pagkaingatan, O Diyos. At ihatid niyo po sila, Panginoon, dito sa bahay panambahan po ninyo ng safe at upang sila po ay makakilala po sa inyo at muli po nilang makita ang kagandahan niyo po at kadakilaan niyo po sa aming pong buhay. Salamat po, Panginoon. Bless the whole service. Bless our Sunday school. Make us worthy to receive your word this morning. Use me, O God. Holy Spirit, I pray. Please flow through me and make me a blessing
to the listeners of your word. Once again, please forgive us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right, please be seated. Now, I just want to read the verse once again. Ang sabi po dito ng Bible in the book of Romans, chapter number 11. Wala na pong maingay. Para po sa mga kapatiran po natin na kararating lamang ay sunod lang po kayo sa mga ushers at bibigyan po nila kayo ng upuan na kung saan masarap ang tulog ninyo mamaya. Hindi po. Bibigyan nila kayo ng upuan na kung saan ay makakapakinig po kayo ng maayos. As you can see, our pastor is trying to remove all the blind spots ng ating pong simbahan. Kaya pansin nyo po, lahat ay nang pwedeng lagyan ng monitor, ay nilalagyan po natin ng monitor para talagang matanggal yung blind spots ng ating simbahan at makapakinig tayo ng maayos ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Alright, are you ready for Sunday school? Amen. Alam niyo po, habang nag-aaral po ako kanina madaling araw, I am excited. Kasama ko yung buddy ko kanina madaling araw, yung maliit na bata. Ayaw matulog Sinama ko sa pag-aaral. Habang nag-aaral po, excited po kasi nakakatuwa. Alam niyo po, sabi ko nga po last Sunday, we are already familiar with those three attributes ng Diyos. And that is, number 1 is omniscience. Number 2 is omnipotence, and number 3 is omnipresence. Now, kung makikita po natin yan, pag tinanong po tayo kung ano ang attributes ng Diyos, yan po yung lagi natin nasasagot. Pero alam niyo po ba, simula nung binigay po ng ating mahal na pastor ang topic po na ito, sabi ko, I will try to explore more about the attributes. Sabi niya, pag-aralan mo ang attributes ng Diyos dahil hindi lang nababalot ang katangian ng Diyos doon sa tatlong bagay na yan. Now, as we go deeper on the study, makikita po natin that there are some attributes ng Diyos, mga kapatid, na nababalot. Those three attributes are the general attributes. Pero makikita nyo po doon, yung mga nakapaloob po doon sa bagay po na yon, ay makikita natin na ito yung rason. Sabi ko nga po, ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay isang attribute ng Diyos na siyang magtutulak po sa atin upang pasalamatan po siya sa lahat ng ginagawa niya sa buhay po natin. Kasi we cannot deny the fact, brethren, that every time that we wake up in the morning, yun nga lang makatulog ka ng mahimbing, mga kapatid, ang ilan sa atin ang nag-aasam-asam niyan. Yung tipong kakahilik mo palang bigla lang tutunog yung alarm clock. Di ba? Kung ang usong alarm clock pa lang siguro ngayon, yung mga nagri-ring pa na relo, baka pwede mo pang iba to Kaso ang alarm clock kasi ngayon, cellphone, kaya hindi mo mapalo-palo Di ba? Pero mga kapatid, yung tulog na mahimbing, yung kapahingahan na merong kapayapaan, yung tipong gigising ka sa umaga nang wala kang iniisip na problema. Man, ang sarap, di po ba? Pero despite of all those things, minsan, hindi na natin nararanasan yon. Minsan, may mga natutulog sa atin ng nakasimangot. Pero sabi nga nila, okay na yung matulog daw ng nakasimangot kaysa pumikit ng nakangiti. Ibang usapan na daw po yung pumikit ng nakangiti. Di ba? Okay na daw yun. Pero alam niyo mga kapatid, di po ba kayo nagtataka? Sabihin na natin, bago ka matulog, pag uwi mo ng bahay, bago ka umuwi ng bahay, iba't ibang klase na yung problemang natanggap mo. Samot-saring problema na ang natanggap mo sa ibabaw ng lupa na ito. But aren't you glad that when you wake up this morning, you wake up with smile in your face? Diba? Yun nakangiti ka. Alam niyo po, isa lang rason yan. It's because you have a God. It's not about the supplements that you take every evening. Kahit ano pa, minsan nagtitake na tayo ng mga pampasarap ng tulog. Sa sobrang sarap ng tulog, nasisante ka sa trabaho. Di ba? Minsan nagtitake ka na ng mga ganong klaseng pampatulog. Pero pag gising mo sa umaga, parang ang bigat pa rin ang pakiramdam, di ba? Pero subukan mong hindi mag-take ng pampatulog. Subukan mo lang manalangin bago matulog. And then when you wake up in the morning, you have now the feeling na parang wala kang problemang naranasan kahapon. Now the reason is, you have a God. Yan lang po natatanging rason. Kaya nga po, we will talk about that one attribute of Him this morning that will validate His greatness,
His faithfulness, and His holiness. Ito pong attribute na ating pong pag-uusapan ng Diyos ngayon pong umaga po na ito. This attribute of God that we will going to talk about this morning, this will validate, ang nakapaloob po dito mga kapatid, ay ang kanya pong kadakilaan, ang kanyang katapatan, at ang kanyang kabanalan. Alam niyo po mga kapatid, this morning, we will talk about the transcendent God. The transcendence of God. Yan po ang pag-uusapan po natin ngayon pong umaga po na ito. Na pag sinabi po nating transcendent God, okay, pag sinabi po nating transcendent God, it refers, listen carefully, kasi alam niyo po, kanina sabi ko, pambira, ang tindi, nakaka-excited siyang pag-usapan eh. Because this transcendence of God, it refers to His absolute otherness. Okay? It means, pag sinabi po natin, it refers to His absolute otherness, yung mga bagay na it is over beyond our limit, our thinking. Kaya nga po, di ba, ang pinakasabi lang po sa atin in the book of Jeremiah, call unto me, and I will answer thee, and I will shew thee great and mighty things which thou knowest not. Yan lang po ang command sa atin. Kaya nga kinukuman po tayo upang malaman po natin yung otherness, okay, yung absolute otherness ng Diyos sa buhay po natin. And not just only, it refers to His absolute otherness, but also it refers to His absolute otherness and superiority to His creation. Okay? It means, brethren, that God is fundamentally distinct from and independent of the world, existing beyond its limitation of space, time, and human comprehension. Mga kapatid, I don't know about you, but this means that God exists far above and outside of His creation while is still being involved in it. Alam niyo po mga kapatid, kaya nga sabi ko sa inyo, yung ating pag-uusapan pong Sunday School ngayon, this will push us to be more thankful to Him. Kasi mga kapatid, I don't know about you, but this is the reason kung bakit po walang bagay sa ibabaw ng mundong ito ang kayang tuldukan ang plano ng Diyos para sa buhay natin. Alam niyo po, sabi ko nga po sa inyo, ito yung isang attribute ng Diyos na tutulak sa yung magpasalamat sa Kanya. Bakit? Because there is nothing in this world that can hold Him down. Diba? Tingnan niyo, bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. We have so many plans in our life, brethren. Diba? We have so many plans in our life. Marami tayong plano sa buhay natin. Marami tayong gustong gawin sa atin. But ano po yung isang bagay na siyang nagdi-discourage sa atin para ma-fulfill yung gusto natin? Alin po yun? Yung mga bagay na naghahadlang sa plano natin. Bakit po? Sapagkat meron pong limitasyon ang tao. Merong limitasyon sa ibabaw ng lupa na ito. Lahat ng mga bagay sa ibabaw po ng lupa na ito, mga kapatid, ito po ay merong kayang magpigil. Pero salamat na lamang sa Panginoon na meron tayong isang Diyos na kapag nagplano po sa buhay natin, walang sino man ang kayang magpigil. Bakit po? Because He is a transcendent God. He is far above all the limitations na pwedeng ibigay ng mundo na ito. Kaya nga sabi po ng Proverbs chapter 19 in verse number 21, there are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Diba? Marami tayong plano sa buhay natin na siyang, na kung titingnan po natin, ay makakahadlang yan sa plano ng Diyos sa buhay natin. But salamat sa Panginoon that it is still the counsel of the Lord that will stand. Alam niyo po, if you will try to study that verse, you will be thankful for that verse. Kasi minsan, akala natin the devices, the plans in our hearts is for our own good. Pero alam ng Diyos that if you will truly pursue that, it will lead you to destruction. Kaya nga salamat na lang that nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand.
Katulad po ng binasa po natin, mamaya babaybayin po natin yan. Let us always remember, brethren, that God is always in control. Yan po ang kagandahan sa Diyos natin. Ulitin ko lamang po, pag sinabi po nating transcendence of God, God being transcendent, okay, it refers to His absolute otherness and superiority over His creation. Tingnan niyo po, sabi po dito, let's define the text that we have just used, brethren. Po, buksan niyo po ulit ang inyo po mga Biblia sa aklat po ng Romans chapter number 11, verse number 33. Iisa-isahin po natin ito. Okay? 33, 34, 35, 3 verses lang naman po ito. Okay? Iisa-isahin po natin, or 4 verses, sorry. Now, sabi po dito ng Bible, on the very first part, verse number 33. Okay? Again, huwag niyo pong tatanggalin sa isip po ninyo that God being transcendent, it refers to His absolute otherness and superiority to His creation. It means God exists far, okay? Far above and outside of His creation while still being involved in it. Di ba? Kaya nga, minsan nagtataka tayo, hinahanap natin nasa kaya ang Diyos. No, pag nagkakaroon tayo ng problema, pakiramdam, meron tayong minsang mga pakiramdam na ang layo ng Diyos sa akin. Damang-dama ko ang layo ng Diyos sa akin. Kaya nga nagtuthoughts ka na, where are you, God? Ha? Nagmamayday ka ng simply just a simple word, God, and then question mark. God tapos ellipsis. Yan yung mga mga kabataan ngayon, no? Hindi kasi kayo nagpe-pray. Di ba? Now, let's proceed. Now, kung makikita nyo po, ganyan ang katanungan ng tao. But the next question is God really far away? Di ba? Is God really far away? Sir, kasasabi mo lang. It means God exists far above and outside of His creation. Because this shows, brethren, kasi kapag pinantay niya ang sarili niya sa kanyang nilikha, ibig sabihin, pwede siyang masakop ng kanyang nilikha. Now, to practice His superiority, His divine superiority, He must be above, far above His creation. Bakit? Because there is nothing in this world that can surpass the greatness, the faithfulness, and the holiness of God. Okay, let's try to define the verse, brethren. Sabi po dito ng Bible in verse number 33, "Oh, the depth of the riches, both of wisdom and knowledge of God." Kaya wag na po kayong magtaka minsan, mga kapatid, kung bakit merong mga nangyayari sa buhay ninyo na seems like it is very impossible. At para mas lalo nating maintindihan yung talata na nagsasabing, with God nothing shall be impossible, because of the depth of the riches of the wisdom and the knowledge of God. Nasabi po dito, how unsearchable are His judgments and His ways past finding out. Now, this verse expresses the vastness and the unsearchability of God's wisdom and knowledge. It highlights, brethren, the mystery of God's ways, which are beyond human comprehension. Kasi, diba, ang sabi po in the book of Isaiah, your thoughts, my thoughts and your thoughts ay malayo. Diba? Hindi pwedeng pumantay. Bakit? Kaya nga gano'n na lang yung sabi sa atin. Kasi alam niyo po ba, mga kapatid, tinan niyo po, there are many so-called educated person that are trying to take God out of the picture. Di ba? Maraming mga magpapakilala dyan na, ito matalino ko, ito yung pinag-aralan ko. Pero kita nyo po, yung sa kanilang pinag-aralan, they are trying to put God out of the picture. Which can never happen, brethren. Bakit po? Hindi mo pwedeng tanggalin ang isang isang persona na hindi pantay above His creations. Madali lang tanggalin ang tubig na ito dito, sapagkat abot mo lang yan. Madali lang yan sapagkat parehas bagay ang pinapatungan mo. Madali lang magtanggal sa ibabaw ng lupa na ito. But if you have a supreme God, you can never take God out of the picture. Kaya nga, sabi ko nga po, balik tayo dito. Balik po tayo dito sa ating pinag-uusapan. Tingnan niyo po,
Sabi po dito, oh the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgments and His ways past finding out. Kaya nga minsan may hindi tayo naintindihan. Okay, ito po, living testimony ng bawat individual sa atin. Di ba, ikaw mismo naiimposiblihan ka lang mabago ang sarili mo. Sabi mo nga, wala ka na, ikaw na ang pinakamasamang tao sa lugar ninyo. Sa lahat ng poste, makikita ang mukha mo. Di ba? Sa lahat ng barangay, nandoon nakapaskil ang pangalan mo. Pero salamat sa Panginoon, sino ang magsasabi nakapagbihis ka ng maayos ngayon? Buo ang pamilya nyo ngayon. Naiimposiblihan ka na hindi na magsama-sama ang pamilya nyo dahil sobrang problema, pinansyal, material, lahat, pisikal. Nasa edge na kayo ng pag-iiwa-hiwalay. Magkakatabi naman kayo ngayon. Diba? Kung titingnan natin, there are so many things in our life, brethren, that seems like impossible to us, but thank God, with Him, nothing shall be impossible. Because of His transcendence. Bakit po? Sabi ng Bible dyan, sino ang makakaalam ng depth? Pag sinabi nating depth, brother, it talks about yung lalim. Okay? Yung lalim. Sabi niya, sinong makakaalam ng lalim ng kayamanan, riches, both of wisdom and knowledge of God. And sabi dyan, how unsearchable are His judgments. Diba? Kaya nga minsan yung mga taong, sabi nga natin, salamat na lang na hindi tayo ang Diyos. Kasi yung mga taong hindi ka patawad-tawad, pinatawad ng Diyos. Diba? Minsan kung titingnan natin, ang bira itong tao. Ba't kaya ito pinatawad pa ng Diyos? Diba? Minsan nagtataka tayo eh. Alam niyo po, magandang ibalik yan sa ating sarili. Ba't kaya ako pinatawad ng Diyos? Makasalanan? Grabe ang kasalanan na nagawa ko, pero salamat sa Panginoon na pinatawad tayo ng Diyos. It's because His judgment is unsearchable. Alam niyo po kung bakit unsearchable ang judgment ng Diyos? It's because of His love towards the people. His love towards His creation. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, ganun yung depth ng wisdom at knowledge ng Diyos na walang sino man ang makakaarok, brethren. Isipin niyo po, tayo sa atin, usapang tao, pag may nagawa sa atin na isang tao, ang hirap patawarin, di ba? Amen. Sige na po, sino-social media nyo nga eh. Di ba? Magpaparinigan sa thoughts. Young people, magpaparinigan sa My Day. Ang thoughts mo, kala mo siya. Di ba? Di ba? Yan yung mga thoughts ng mga kumakalat ngayon, magpaparinigan sa... Ang hirap, mga kapatid. Pero kung iisipin nyo, kung bakit nakagawa ng hindi maganda yung kapwa ninyo sa inyo, may dahilan. Mga kapatid, nung tayo po ay nagkasala sa Diyos, walang dahilan eh. Inilagay tayo sa lugar na kung saan nandoon na lahat. Binihisan tayo ng Diyos, inayos ng Diyos ang ating sitwasyon. Inayos ng Diyos ang sitwasyon ng tao na to the point, pag umabot siya sa kaliwa, may makukuha siyang pagkain. Pag umabot siya sa kanan, may makukuha siyang pagkain. Everything was provided. But as one man's disobedience, many were made sinners. Sa madalit sabi, tao ang gumawa ng paraan. Walang rason para magkaroon tayo ng puot sa Diyos. Walang rason para magalit tayo sa Diyos. Pero nagsimula na hindi sumunod ang tao, napahiwalay tayo sa Diyos. Wala, alam nyo mga kapatid, sa totoo lang, walang rason para balikan tayo ng Diyos. Wala pong rason. Bakit po? Tayo ang hindi sumunod eh. Tayo ang humiwalay. But, for God, so loved the world. Akalain nyo po yun, no? Minsan, kung tatanungin natin, pambihira naman, no? Grabe talaga ang judgment ng Diyos. Hindi mo lubos maisip eh. Kaya ako nga hindi pinapansin si ganito kasi may nagawa sa akin yan eh. Wala namang nagawang mali sa atin ng Diyos. Pero pinili natin na lumayo sa Diyos. Pero for God so loved the world that He gave His only begotten Son. But God commended His love toward us in that while we were yet
sinners. Christ died for us. That is the unsearchability of His judgment. Kaya nga sabi ng Bible, sinong makakaalam niyan? Sinong makakaabot niyan? Yan po ay unang nagpapakita that He is above the human comprehension. Walang sino man ang makakasagot niyan, mga kapatid. Kahit sabihin natin, balik-balik na rin na natin yung makapal na libro na pinag-aaralan natin. Walang sino man, mga kapatid, ang makakasagot niyan. Because ang sabi ng Book of Isaiah, malayo. Your ways are not my ways. Your thoughts are not my thoughts, saith the Lord. Now that is verse number 33. Now let's try to study verse number 34 and verse number 35. The Bible says, for who hath known the mind of the Lord? Or who hath been His counselor? Or who hath first given to Him? And it shall be recompensed unto Him again. Now these verses emphasize the limitation of human understanding in grasping God's divine plans and action. Alam niyo po, ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, na minsan nagtataka tayo na sa kabila ng ginawa natin na hindi maganda sa buhay natin, is still ginagamit pa rin tayo ng Diyos. Alam niyo po kung bakit? Because we can never understand the mind of God na hindi yan matutuldukan ng sama, ng ibabaw ng mundo na ito para matuloy ang plano niya sa buhay mo. Kaya nga sabi ko nga po in the book of Proverbs chapter 19 verse number 21, there are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Kasi kapag may plano po ang Diyos sa'yo, hindi pwede na hindi yan matupad, hindi yan matapos ang plano ng Diyos sa buhay mo. Minsan, we're trying to run away from it. We're trying to go as far as we can sa plano ng Diyos. Pero makita mo, ang ending, dun pa rin. Sige, takbo. Sige, layo. Pero makikita mo sa sarili mo, one day, you are kneeling down in the altar and thanking Him na natupad pa rin ang plano niya sa buhay natin. Di ba, ang dami po nating plano. We have so many plans in our lives. We have so many actions that we do in our lives. Pero brethren, salamat po sa Panginoon na ang nananatili at ang nananalaytay sa buhay ng bawat individual at bawat pamilya ay ang plano at action ng Diyos. Sapagkat yan po ang sabi po ng Bible, walang nakakaalam. The transcendence of God, God being transcendent, it surpassed the human limitation, the mind, the human understanding. Di ba? He is the ultimate source of all things. Lahat ng meron ka ngayon sa buhay mo, tandaan nyo kapatid, galing po yan sa Diyos. Walang sino man ang kayang maipagmalaki or matalbugan yung binigay ng Diyos po sa atin. At pag tinanong mo yan, minsan sabi ko nga po, hindi mo maipaliwanag eh. Diba? Sino ngayon ang kayang magpaliwanag? Alam niyo po, nakakalungkot lang pong isipin that the devil continue to pray for the Baptist churches of this nation. Sapagkat, as you look at through the social media, iba't ibang Baptist churches that are faithfully serving God ang inaatake po ng dyablo ngayon. Makikita nyo, I am not against the law enforcement of this nation, but wala po tayong sinasabi pong ganyan. Tinuturuan po tayo ng ating pastor, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos that we should obey those people that have the rule over us. Now, pero makikita nyo po, when we talk about the other sect of religion, they cannot do that. They will not just enter into the building and bust the building and arrest the people there. Hindi nila kayang gawin yan sa ibang sekta ng relihiyon. Pero kapag pinag-usapan ng simbahan ng Diyos, kaya na nilang pumasok-pasok without anything na pwedeng gawin muna. Di ba? Wala nang lolo, wala nang batas-batas. They will just burst in inside. That's how the devil is attacking the Baptist churches nowadays. Because these are the Baptist churches that are still standing ayon sa plano at galaw ng Diyos sa kanyang iglesia. These are the Baptist churches that are not compromising by the grace of God. Kaya nga, ganun na lang ang atake ng dyablo. Kaya nga nakakalungkot mga kapatid,
na minsan tayo ay nababalot na ng kung ano po ang meron tayo. Pero wag po natin kakalimutan that one na nakapaloob sa transcendence ng Diyos is that He is the source of all things. Lahat ng meron po tayo sa ibabaw ng lupa na ito ay hindi natin pwedeng ipagmalaki sapagkat lahat yan ay galing sa Diyos. Minsan hindi mo maintindihan kung bakit nangyayari yan, pero sige lang, hayaan mo lang, ipagpatuloy mo lang kung ano ang ginagawa mo para sa Diyos. Because your actions, the actions of the Christians should not be dictated with our own mind, but it should be dictated with the mind of God. Yun po dapat ang nagpapagalaw sa action natin bilang isang Kristiyano, ang kaisipan ng Diyos. Now, verse number 36. Bibilisan lang po natin. Verse number 36. For of Him, and through Him, and to Him, are what? All things. To whom be glory forever. Amen. Now, this verse declares God's ultimate sovereignty and purpose. All things originated from God, brethren, are sustained by Him and ultimately lead back to Him. Yan po ang tatandaan po natin, that the source of everything, lahat po ito ay nag-originate from God at sinustain po yan ng Diyos at ultimately babalik po yan. Kaya nga, babalik po yan sa Kanya. Kaya nga, the verse concludes with the praise affirming His glory and eternally. Diba? May kita nyo po yan, mga kapatid. For Him and through Him and to Him are all things. Ano man ang mga bagay na nakikita natin sa ibabaw po ng lupa po na ito, lahat yan ay sa Kanya, para sa Kanya, galing sa Kanya, at sa Kanya. Kaya nga po nag-conclude yung verse with praises na nagsasabi at nag-a-affirm ng Kanyang glory and His eternal being. Kaya nga po Romans chapter number 11 verse number 33 down to verse number 36 is a powerful declaration of God's infinite wisdom, knowledge, and sovereignty. At yan pong tatlo na yan, brethren, nakapaloob po yan sa transcendence ng Diyos. It means that He is far above all of His creation. Kaya nga po mga kapatid, dito po natin makikita na walang sino man ang kayang mag-surpass sa ating pong Diyos. Because He will be always on the top of everything. Now, I would like to give you two important things about the transcendence of God for us to see the importance of it, no? Para po makita natin yung importansya ng transcendence. Bakit kaya kailangan ng Diyos maging above among everything that He created? Now, ito po makikita natin dyan. For us to see the importance of it, He is distinct from His creation. It means, brethren, God is not part of the created world, but He created it and He is separate from it. Balikan po natin ang pinakaunang verse ng Biblia. Genesis chapter 1 in verse number 1. Genesis chapter 1. Ang sabi po ng Bible, in the beginning, God created the heaven and the earth. Nothing more, nothing less. In the beginning, God created the heaven and the earth. Makikita niyo po dyan, walang kama. Wala kayong makikitang colon, wala kayong makikitang semicolon. It's just a direct and powerful statement that declares that in the beginning, God. Diba? Pag tinignan niyo po at pinag-aralan niyo po yung verse po na yan, wala po kayong makikita dyang, in the beginning, comma, God, colon, created the heaven and the earth. No. It's a direct and powerful statement that tells the people and the world that before the world was, ako muna. It is a direct and powerful statement
that proves that He is not a part of creation, but He is the ultimate creator. The world is trying to make Him part of creation, but He will never be a part of it because He created all things. Now, just to make it clear, brethren, ang sabi po ng Bible in Genesis chapter 1, verse number 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form, and void, and darkness was upon the face of the deep. Period. Yan ang itsura ng mundo. The earth was without form. It is empty. It is void. And darkness was upon the face of the deep. Sinong gustong tumira po sa ganyan? Yung iba nga, ayaw matulog ng patayang ilaw. Yung mga nag-gym. Ayaw matulog ng patayang ilaw. Ayaw matulog, ayaw pumunta sa lugar na madilim. Bakit? Wala kang pag-asang makikita doon eh. Wala kang beauty na makikita doon. It ends with a period. Pero salamat na lang sa Panginoon, merong kasunod. Ang sabi ng Bible, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. And then from that point, brethren, verse number 3, down to the very last verse of this creation period, ang makikita nyo na po dyan, and God said, and God said, and God said, and God said, and it ends with, it was very good. Bakit po? Yan po ang nagpapakita that there is nothing good in this world had it not been for our transcendent God that is above His creation. Diba? Kaya nga po, He is distinct. He is separated from the world. He is separated from His creation. Maraming pinipilit nilang aralin. Sino ba ang lumikha sa Diyos? Sino ba? Paano nagkaroon ng Diyos? Kung merong mundo na kanyang nilikha, it is very impossible na wala dong lumikha sa Diyos. But again, it is a direct and powerful statement without pause, without colon, without comma, without semicolon. Because it is direct and powerful statement that declares that in the beginning, God. In the beginning, God created the heaven and the earth. Lastly, not just only that He is distinct from His creation, but lastly, He is exalted and above all. He is exalted and above all. Meaning to say, brethren, that God is higher, greater, and more wonderful than anything that can be conceived or imagined by human beings. Minsan, sinasabi natin na itutumbas natin ang isang bagay. Na itutumbas po natin ang isang bagay na siyang sasabihin natin, pambira mo kang mas maganda pa to kaysa sa nangyari sa akin kahapon, di ba? Minsan ganyan po nangyayari sa atin, no? Gumagawa tayo or nagtutumbas tayo ng isang bagay. Pero alam niyo po ba, brethren, na anuman po ang matanggap natin sa ibabaw ng lupa na ito, anuman ang ma-imagine natin na pwedeng mangyari sa atin, hindi yan mas magiging maganda at maitutumbas sa personalidad ng Diyos sa buhay po natin. Kaya nga pansin niyo po, every time that you are giving your testimony, it is the manifestation na wala kang kayang maitumbas sa ginawa ng Diyos para sa buhay mo. Kaya nga kapag nag-testimony ka, hindi, salamat sa akin. Ang galing ko eh. Hindi po ganun, di ba? Pag nag-testimony tayo, ano po ang karamihang testimony po natin? Anong lumalabas po sa bibig natin? Laging salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon, binigyan niya ako ng ganito. Salamat sa Diyos na ako'y nagkaroon ng ganito. It's because He is exalted and above all. Now, Colossians chapter 1, basahin po natin. Colossians chapter 1, patunay na siya po ay exalted above all. Exalted and above all. Colossians chapter number 1, in verse number 16. Colossians 1:16, ang sabi po ng Bible, for by Him all things were created that are in heaven and that are in earth, visible and invincible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created
by Him, and for Him. Now, it was all created for Him and for Him. Meaning that all that He created is not subject to surpass His beauty and greatness, but it is subject to exalt Him. Kaya nga anuman po ang makikita po natin sa ibabaw ng lupa po na ito, this should always point us na ganyan kadakila ang Diyos sa buhay natin. Pag nakakita ka ng magandang scenery, ibig sabihin yan, dakila ang Diyos sa buhay mo. Because God made that not just for picture purposes. Hindi siya gumawa ng puno in the very first place para lang mapicturan. Gumawa siya ng puno primarily ayon sa pag-i-study natin sa ating eskwelahan. Anong naipuproduce ng puno? Oxygen. Di ba? Pag-aralan ko po yan sa culinary eh. Mali. Mali pala, sorry. Di ba? Lahat yan ay may purpose. But they have their own purpose, pero isa lang ang pinaka-purpose po niyan. That is to exalt the God that created all things. Kaya nga kapag tumingin ka sa buhay ng isang tao na nabago ng Diyos, hindi mo pupurihin yung tao eh. Ang pupurihin mo yung Diyos. Pag nakita mo yung isang tao, pambira si Sir Richard, dati hindi ganito ang itsura nito eh. Di ba, Ma'am Sandra? Ayun, si Ma'am Sandra, nasa virtual. Di ba? Mukhang hindi naniwala. Di ba? Pag nakita mo si Sir Richard, pambira, hindi ganyan ang itsura nito dati. Salamat sa Panginoon, binago niya si Sir Richard. See? That is just a few example, brethren, na sinasabi ko po, na kapag nakakita tayo ng isang bagay, hindi laging papuri sa bagay, hindi laging papuri sa tao, kundi laging papuri sa Diyos. Because everything was created by Him and for Him. Yan ang kagandahan, brethren. At yan po, mga kapatid, is the very purpose of this lesson upang maintindihan po natin that there is nothing in this world that can reach the greatness of our transcendent God. Walang sino man, brethren, at walang anuman ang kayang mag-surpass or maging above sa isang transcendent God. Yan po ang tatandaan nyo. And brethren, nais ko pong sabihin sa bawat individual na nasa loob ng auditorium po na ito, that transcendent God is our God that we are serving today. Kaya huwag kang matakot. Huwag kang matakot na sa mga banta sa ibabaw ng lupa na ito. Huwag kang masyadong mag-focus sa mga material na bagay sa ibabaw ng lupa na ito. Because if you will focus on those things, maaaring matakpan lang. Pero tandaan mo, hindi yan kayang tabunan ang isang transcendent God. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo kanina, God is always in control of everything. Magsasayang lang tayo ng pagod, mga kapatid. It is just a big waste of time if we didn't acknowledge the transcendence of God in our life. Kaya nga ito po'y nagpapakita, brethren, na walang sino man at anuman sa ibabaw ng lupa na ito ang kayang mag-surpass sa beauty and greatness ng Diyos. Now, wag na nating ipilit ang gusto natin. Ang pinakamaganda po, mga kapatid, na nakapakinig tayo ng ganitong klaseng Sunday School all about our God. Kaya sabi ko nga po sa inyo, dapat wala nakasimangot. Kasi sisimangot ka na lang kapag alam mong may kayang humigit sa pinaglilingkuran mo. Ang problema, walang kayang humigit. Kaya dapat, wala rin kayang humigit sa ngiti na ibinigay niya sa iyo ngayong umaga. Parang nakasimangot pa din nga. Hindi mo lang kasi alam, sir, ang problema na dinanas ko ngayong umaga na ito. Umagang-umaga pa lang. Kapatid, meron kang transcendent na Diyos. Yung problema mo, hindi niya kayang higitan ang Diyos. Yung problema mo, hanggang problema lang yan. Kaya ka nga pinapunta ng Diyos ngayon sa simbahan para magamot ang problema mo. Kaya dapat pagpasok mo pa lang dyan sa pinto, naangiti ka na. Sino ba namang hindi sisimangot, sir? Ang init-init, nandudong kami sa labas. Kasi nagpipray pa po dito sa loob. Kayo naman, ang bilis uminit ng ulo. Di ba? Kaya nga ngayon, yan na, malamig na, aircon na.
Oh, tulog na. Di ba? Oh. Diba dapat ngayon masaya ka? Bakit? Oh, tingnan niyo po. Ilan sa atin ang nag-isip, long weekend naman eh. Long weekend naman. Pambira siguro ngayon, paduyan-duyan na lang ako doon sana. Sa tapat ng EDSA. Paduyan-duyan na lang siguro ako ngayon. Dapat relax lang ako ngayon eh. Walang pasok bukas. Nagsimba pa. Nagyaya pa si brother na magsimba. Sabi ba ni brother, pupunta ka impyerno pag di ka nagsimba? Di ba? Oh. Pero isipin mo mga kapatid, kung ikaw ay may problema ngayon, kung wala ka pa sa simbahan ng Diyos, di dadagdag lang yan. Maya-maya, kada oras, dagdag yan. Kada minutong, kada under ng oras, under din ang problema. Pero salamat sa Panginoon, dahil walang sino mga makakapigil sa plano ng Diyos, nasumpungan tayo ngayon dito sa simbahan ng Diyos. Kaya dapat ang dulot, mga kapatid, ang dulot ng pagiging transcendent ng Diyos sa buhay natin ay dapat kasiyahan. Kaya nga kumanta tayo ng joy unspeakable bago natin pag-usapan eh. Because our transcendent God always gives us joy that is unspeakable. And that joy is unspeakable and ang sabi sa kanta, full of glory. Now, sinong makakatalo dyan? Kaya ngayong umaga, ay sabi ko nga po, di ba, ngiti lang. Ngitian nyo lang yung nasa likod nyo, nasa kanan nyo, nasa kaliwa nyo. Huwag nyo munang kamayan. Kasi minsan pag kinamayan nyo, sabi nyo, he. Tapos pagkabitaw ng kamay, spray ng alcohol. Ew. Di ba? Pag kamay pa, dukot ng wet tissue. Ba yan? Tsura na ito. Ba't pa kasi itong, sir! Bakit mo pinatabi sa akin to? Di ba? Pero salamat sa Panginoon, brethren. Sa loob ng simbahan ng Diyos, walang ganyang usapan dahil puro dapat kasiyahan. Di ba? Puro dapat kasiyahan ang maidudulot. Bakit? Because we are serving a transcendent God that there is nothing in this world that can surpass His greatness. Kapatid, kung alam mong meron kang ganyang Diyos, ngayong umaga na ito, say aloud, amen. Say aloud, amen. Amen, amen. All right, I hope you learned something from our Sunday school. Amen? Amen. Tayo po'y magsitayo. Pasalamatan po natin ng Diyos sa Sunday school na ibinigay niya po sa atin ngayong pong oras po na ito. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa napakagandang lesson na inyo po ibinigay po sa amin. Thank you, Holy Spirit, for speaking to us this morning. Salamat, Panginoon, sa pagpapakilala niyo po sa amin. Thank you, O God, for allowing us to know you more. At salamat na hindi niyo po hinahayaan na hindi namin ma-serve ang purpose kung bakit po kami nandito sa inyo pong bahay panambahan. Salamat po. Continue to bless us, O God, with our whole service. Continue to guide us all throughout the service, O God. Please forgive us from all of our sins. Bless the singing. In Jesus' name, amen. Amen. Alright, manatili po tayo mga tayo. Sir Willie, please.